Ang nanay nito ay inaanak niya yung anak ko. Kaya parang kapatid, parang anak niya ko. Kaya nakakuha nga ako nung nakita ko siya nung nakaraan. Ang ganda na ng katawan niya. Kasi nung nakita ko siya, hindi ko gusto dahil paano na itong batang to, bakit ganito, nawala na ang mama at papa niya, ba't ganito. Tapos nakita ko nakaraan, Bo, ikaw ba yan? Sabi ko. Ba't ang tumaba ka na, natutuwa ako sa kanya. Paano, nalungkot talaga ako kasi mag-isa na siya. Wala siyang kapatid. Minsan, nakikita ko sa Forest Park, naglalakad siya. Dumi-dumi niya. Minsan nga, nung nakita namin ang pamangkin ko, binigyan namin siya pera. Kumakain ka ba? Saan ka nakatira? Ba't ganyan ka na? Kasi nag-iisa lang kasi siya. Wala na siya. Tumawa ko dito. Nga pala, te. May regalo pala ako sa ite. Ay. May regalo daw siya sa akin. Kumita na siguro to. Oh my God, Bong. So yan o mga kapapi, Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay, nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Business, tanan mga ka-business, mariyog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin, grabe, laging nagpo-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. Maraming salamat ka-business bro. Ayan, kilala. Kaagapay, support natin. Maraming salamat. Sakit sa akin nung nawala at nanay, tatay niya. Hindi ako nakapunta nung kasi kinukuha na ng kapatid. Kasi ito hindi maasahan, hindi parang, di ba, naano siya nung araw. Kaya talagang natutuwa ako sa kanya ngayon. Natutuwa ako na ganito na ang buhay niya. Kaya sabi ko, Bong, ano ba trabaho mo? Ang ganda at nagbago ka. Sabi, nagbablog ako ate. Hindi pa ako naniwala. Vlog. Hindi ako naniwala. Kaya ngayon, kasi sinuntahan niya pa ako rin. Di pa yung isang araw dito, dumala ko dito pa, nag-aarap ako ng ano. Pero sabi niya, hanap daw siya ng apartment. Sabi ko, wala naman dito. Nag-aarap ako ng pangupalan. Oo, ng bahay daw. Sabi ko, sino titira siya? Ikaw, nag-asawa ka na ba? Nag-asawa ka na, parang may katuwang ka sa buhay mo. Parang may kapamilya ka, sabi ko. Tapos sabi ko, kung mayroon lang ako lang, gusto ko marami ka sa akin. Kasi wala nang nanay, tatay niya. Kaya naano ko rin to. Kasi talagang malapit sa akin to. Batong maliit pa sila. Dati kasi dito yan nakatira eh. Tapos nakabili ng lupa sa mama niya. Kaya lumipat sila dun sa may... Dun sa may ano, saan ba yun, Bong? Malapit sa Forest Park. O kaya pumupunta pa rin ako sa kanila. Kasi ang mama at papa niya talagang malapit sa akin. Kaya talagang tuwa ko, sabi ko nagbago si Bong na natutuwa. Kasi noon, nahawa ko dahil wala nang nanay tatay siya, tapos siya na lang mag-isa. Wala siyang kapatid. Sabi ko, natuwa ko nakaraan. Hindi ako naniwala, ano bang vlog-vlog sinasabi nito? Eh, pala ito tatawa. Ay, lako, talaga sabi ko, pagpatuloy mo yan. Para ano, sabi ko nga mag-asawa na siya eh. Para may pamilya na siya ba? Nag-ano ko na yung pumunta, nag-ano ko na upa nyo. Pero nag-ano ko na upa nyo. Pero nag-ano ko nag-ano kung ano na upa na, pero nagmamagman ako nun. Kaya ako lang, tapos ako pinan. Nagmamagman ako nun. Hindi talaga niya ako makalimutan. Siyempre mo. Talagang, hindi niya ako makalimutan. Kasi pumunta tayo, so may panilwanag na siya ng upahan. Sabi ko, bakit mag-asawa ka na? Asawa ka na. Tatawa rin ako na mag-asawa ka. Kasi itong batang ito eh. Paano, nalungkot talaga ako kasi mag-isa na siya. Wala siyang kapatid. Minsan, nakikita ko sa Forest Park, naglalakad siya. Dumi-dumi niya. Minsan nga, nung nakita namin ang pamangkin ko, binigyan namin siya pera. Kumakain ka ba? Saan ka nakatira? Ba't ganyan ka na? Kasi nag-iisa lang kasi siya. Wala na siya. Tumawa ko dito. Kaya sabi ko, ano bang nangyari sa'yo? Saan ka nakatira? Saan ka natutulog? Kumakain ka na ba? Ganun. Akin ba talaga yan? Oo, nawasa lahat yun. Tuloy ka? Akin talaga dito. Regalo daw niya sa akin. Oh my God. Grabe ka mo. 1 kilong bigas, 1 kilong bigas yan, 1 kilo.
Saka 1 kilong bigas din yan. Wala pa naman akong bigas. 1 kilo. At meron pa yan. Alam. Madadagdagan pa yan. Alala. Ay, Arlen. madadagdagan pa yan. Okay naman ang pamasko ko dito. Siyempre, Magandang araw mga ka-business, mga kaagapay. Andito tayo muling gagawa ng reaction video sa ating napanood tungkol kay Kuya Bong. So, di ba? Nakakamangha, nakakatuwa na si Kuya Bong ay nag-vlog siya. Pina-vlog siya ni ka-business na kumbaga siya na yung nasa camera. So, nakakatuwa kasi nga ang tinulungan niya si Ate Jenna na dati pa lang niyang, kumbaga, dati na silang magkakilala. Kasi yung tatay daw ni Bong ay, yung anak ni Ate Jenna ay inaanak niya, di ba? So, nakakatuwa. Talagang medyo nakaka-emotional yung naging usapan nila kasi nga, kinuwento ni Ate Jenna yung mga pinagdaanan ni Bong, di ba? So, isa rin po sa ano natin dito, kumbaga, pahiwatig ng video na to, ayun bang hindi, kumbaga, mas pa tayong tumulong sa kapwa natin, yung bang kahit ano pa yung estado ng buhay natin, ay tumulong din po tayo. Si Ate Jenna, nasabi nga niya, na minsan, pag nakikita niya dati si Bong, ay talagang inaabutan niya ng tulong. So, nalulungkot nga siya kung dahil nga sa nangyari kay Bong, na simula nung mawala ng magulang si Bong, ay talagang naging ganyan na yung buhay niya. Pero, nakakatuwa din kasi buti na lang, nahanap siya ni ka-business na naging paraan or naging tulay para makabangon siya ulit. At nakakatuwa naman, na ganito na yung naging buhay ni Bong. Kung baga, siya na naman yung tumutulong sa mga nangangailangan. Kasi nga, medyo magaling na talaga siya. Ang dami rin po sa nakasubaybay po sa buhay or sa vlog ni ka-business tungkol kay Bong. Ang daming pinagdaanan din ng ang kanyang kwento. Maalala pa natin na minsan nawala si Bong, minsan dinala po siya sa rehab para po gumaling po siya. And sana magtuloy-tuloy na yung paggaling ni Bong para mas makabuo na siya ng kanyang pamilya, di ba? So, yun, napakagandang po ito, video na to. Kung inyo pong i-analyze talaga na minsan kapag mga tumutulong din tayo, balang araw may balik din si God sa atin, which is parang ganyan din yung nangyari kay Nanay Gina na dati tinutulungan niya si Bong, and dahil si Bong ngayon ay medyo okay na rin at siya na naman yung nagpapaabot ng tulong kay Nanay Gina, di ba? So yan po, ganun lang po yun yung kumbaga na kasabihan po na wag po tayong mapagod tumulong and lumingon din po tayo sa ating mga pinanggalingan, di ba? So yun, thank you sa mga patuloy po na sumusuporta po sa ka-business and na mapaano po para mas marami pa siyang matulungan, di ba? And yun nga, sa mga nagbabash din po kasi maraming nagko-comment dyan na parang dinidiktahan daw si Bong sa kanyang gagawin, which is hindi po. Nilinaw po yan ni ka-business na hindi po niya dinidiktahan si Bong. Ayan, sariling desisyon na po yan ni Bong para din po sa kanyang para din po sa kanyang kumbaga paggaling at saka kanyang pagbablog. Ayan. So, siguro, pag may mga hindi pwedeng sabihin, yan, siguro, ginaguide lang siya ni ka-business. Pero yung the whole na ginagawa po ni Bong or mga sinasabi niya ay siya, galing po yan mismo sa kanya. Kaya wag na lang po tayo
magsabi ng hindi maganda or ano pa dyan. Ang i-focus lang natin ay yung pagsuporta po sa ka-business po at saka sa pagbablog po ni Bong, di ba? So, dito na lang po. Maraming salamat. Huwag po natin kalimutan na panoorin niyo po yung whole video po sa vlog po ni ka-business para mas maintindihan niyo yung buong flow ng kwento. Hindi ko na po nilagay dyan lahat para naman po may mapanood po kayo sa vlog po ni ka-business. Huwag niyo pong kalimutan, yan, i-subscribe niyo rin po ka-business official at ni Papa Dins po, isalin nyo na rin po. Maraming salamat po. Thank you and God bless po.